Nang tuluyan kaming makasakay ng sasakyan, ay wala akong naging kibo, at hindi ko alam kung bakit pakiramdam ko, bigla ay ayokong makausap muna si Jason, pakiramdam ko kasi ay isa siya sa dahilan kung bakit nahihirapan ngayon ang damdamin ko, na makita at makausap muli ang mga magulang ko. Nakadagdag pa sa isipin ko ang pagkikita namin ni Tita Ellis nang hindi inaasahan, handa akong makita silang lahat, pero hindi ko alam kung bakit parang natakot akong harapin sila. Iniisip ko ang mga bagay na pwedeng mangyari, at nasisiguro kung huhusgahan lang ulit ako ng mommy at daddy ko, gaya ng nangyari noong malaman nilang buntis ako, nagawa na nila noon kaya pwedeng maulit ngayon, lalo na't magkasama kami ni Jason sa mga oras na ito. Sa kakaisip ko ay hindi ko na malayang huminto na pala ang kotseng sinasakyan namin, sa isang malaking bahay, na sa palagay ko ay pamilyar sa akin, bahay kung saan minsan din akong nakaramdam ng pait at sama ng loob sa buhay. "We're here, Emma," seryosong antag ni Jason, sabay pitik ng bahagya sa noo ko. "Ha?" Walang buhay kong tugon sa kanya. "Let's go, mom is waiting." Nakangiti niya pa ring antag sa akin, bagay na ikinukunot ng noo ko. Bakit kami nasa bahay ng mga magulang niya? Akala ko ba ay sa bahay niya kami uuwi at tutuloy? Kaya pala pakiramdam ko, ay pamilyar ang lugar sa akin. Sabi ko na hindi mo naintindihan ang sinabi ko kanina. "I told you that we're going here," dahil naghihintay si mommy. "Are you okay, love?" Kunot noo niyang tanong. "Mama Tere na po," dinig kong sigaw ng anak kong si Feliz, na nasa labas na pala ng sasakyan. "Okay lang ako, Jason, and please wag mo muna akong tawaging love ngayon, baka anong isipin ng magulang mo sa akin," antag ko sabay kuha sa bag ko. "Alam nila ang tungkol sa iyo at sa mga anak natin, kaya nga tayo nandito, dahil gustong gusto nilang makita ang mga bata. I know I'm making you uncomfortable, kaya sige gagawin ko ang gusto mo." Nakangiti niya pa ring antag sabay giye sa akin palabas ng sasakyan. Akay ni Jason si Flynn, habang karga na naman si Feliz nang pumasok kami sa pinakatanggapan ng malaking mansion ng mga magulang niya, at kahit isang beses lang ako nakarating sa bahay na ito noon, masasabi kong ang ganda-ganda ng bahay na ito. "Papa, ang big naman po ng house mo," nagagalak na sabi ni Flynn, habang nakatingala sa ama. "It's your lola's house, anak. I have my own house for our family," nakangiti niyang tugon sa anak. "Oh my God, nandito na ang apo kong kambal," masayang antag ng isang magandang babae, habang pababa ng hagdanan, si Mrs. De Alvas ang mommy ni Jason. "Eto ba ang mga apo ko? Ang ganda at gwapo naman," kamukha ni Emma, masayang antag nito, habang himas-himas ang buhok ni Flynn. "Mano po," sabay na sabi ng mga anak ko, nang kunin ang kamay ng ginang para magmano. "O ang bait naman ng mga apo ko. Ikaw si Flynn, tama?" Tukoy niya kay Flynn, "Kamukha ka ng papa mo, apo. Pareho kayo ng mga mata at labi," antag niya ulit sabay yakap sa anak ko. "Ako po pretty gaya ni mama," singit naman bigla ni Feliz, dahilan para humiwalay sa pagkakayakap ang ginang kay Flynn. "Oh yes, apo, you're pretty like your mama, ang ganda pa ng buhok at kutis mo. Let me kiss you, apo," tugon naman ng ginang sabay halik sa anak kong si Feliz. "Lola po ba namin kayong totoo?" tanong naman ulit ni Flynn. "Yes, apo, lola mo akong totoo, may lolo din kayo na kamukha mo at ng papa mo," tugon ulit ng ginang. "Yehey, may lola na tayo, Kuya Flynn, I love you, lola," masayang sabi ni Feliz, sabay yakap sa leeg ng ginang, dahil yumukod ito bahagya, para mag-abot silang tatlo. "O ang sweet ng mga apo ko," masayang antag pa ulit nito, bago yakapin ng sabay ang dalawa. "I told you, mom, they're so adorable," masayang singit ni Jason. Kitang-kita ko ang tuwa sa mga mata ng mommy ni Jason, dahil sa pagkakakilala sa mga anak ko na apo niya, hindi ako makapaniwala na alam niya ang tungkol sa mga ito, gayong ngayon pa lang naman sila nagkita. Marahil ay sinasabi ni Jason ang tungkol sa mga anak ko sa magulang niya, mula nang makilala niya ang mga ito. "Hiha, kamusta ka?" tanong sa akin ng ginang, na hindi ko man lang namalayang nasa harapan ko na pala. "Good afternoon, ma'am," nakangiti kong tugon sa kanya. "Stop calling me ma'am, Hiha, you can call me tita. Wala kang pinagbago bukod sa umigsi yung buhok na mas bumagay sa iyo, mas lalo ka atang gumanda," masayang antag niya pa rin sabay yakap sa akin ng biglaan. "Calm down, Hiha.
I'm not going to shout on you. Alam ko ang tungkol sa'yo. Ang tungkol sa nangyari sa inyong dalawa ni Jason, at sa mga apo ko. Thank you for coming back, Hiha, and for bringing my apples. Nakangiti niya paring Ontag. Alam niyo po ang tungkol sa akin. Tugon kong tanong sa ginang. Of course I know, Hiha. Hanapin ka ba naman ng lahat sa anak ko? Ontag niya sa malakas na boses. Mom! Singit bigla ni Jason. Let her know, son, and it's been years. Isa pa kayo pa rin namang dalawa ngayon, so it doesn't matter anyway. Ontag niya pabalik kay Jason. Ano kaya ang tinutukoy nilang dalawa na dapat ay alam ko? I'm happy that you're back here in Manila, together with the kids. Pwede nang mapirmi si Jason, dahil kasama ka na niya at ang mga anak ninyo, siguro naman pwede kong hiramin ang mga bata. I want to spend time with them. Ontag pa ulit ni Mrs. De Alvas. Sino itong magandang dalagang kasama nyo? Tanong niya bigla na maaring si Laisha ang tinutukoy, na nakatayo lang sa bandang likuran ko. She is Emma's sister, Mom. She's Laisha. Sagot ni Jason sa tanong ng ina. Hello po ma'am, nice to meet you po. Ontag ni Laisha sabay mano sa ginang. Call me Tita Hiha. Naku, matutuwa si Zane kapag nakilala ka. She always dreamed to have a little sister. Ipahahanda ko ang pagkain para sa inyo, samahan niyo ako mga apo, you too Laisha, para makita mo ang kusina ko, na isa sa mga paborito kong parte ng bahay. Nakangiti niyang Ontag, sabay akay sa dalawang anak ko. Mahilig po kayong magluto. Dinig kong tanong ni Laisha sa ginang, hanggang sa tuluyan silang nawala sa paningin ko. Ano yung tinutukoy ng mami mo? Na dapat alam ko, Jason? Agad kong tanong kay Jason, nang alam kong kami na lang dalawa ang magkasama. Kinasuhan ako ng daddy mo, sa pag-aakalang tinatago kita, that happened year ago, kaya wag na nating pag-usapan, ontag niya habang nasa bulsa ng pantalon ang kamay. Kinasuhan kanya, samantalang siya mismo ang nagsabi sa akin na layuan kita, dahil masisira ka ng dahil sa akin. Inis kong ontag. Let's not talk about this, love. Tapos naman na kaya ayos lang, and besides it doesn't matter anyway, kasama na kita at ang mga anak natin. Nakangiti niya pa ring Ontag, sabay giye sa akin patungong kusina. Hiha, come on, sit down. Alam kong pagod kayo mula sa biyahe, eat first then rest. Pinahanda ko na ang mga kwarto nyo. Nakangiting Ontag sa akin ni Mommy ni Jason, nang makita kaming papasok na sa dining area nila. Mama, eat na po tayo. Yummy po yung mga food na luto ni Lola. Masayang Ontag sa akin ng anak kong si Feliz, na nakaupo malapit kay Mrs. De Alvas. I'm so happy hearing their voices calling me Lola. Ewan ba kasi kay Zane bakit ayaw pang mag-anak? Ontag ulit ng ginang, habang inaasikaso ang pagkain ng mga anak ko. Ang tinutukoy niyang Zane sa pagkakatanda ko ay ang ate ni Jason, na minsan ko nang nakita at nakausap noon. Maayos ang naging salo-salo namin sa hapag. Kita at ramdam ko ang tuwa ng mommy ni Jason dahil sa mga anak kong si Flynn at Feliz. Hindi ako masyadong kumikibo, habang kumakain kami, na alam kong ikinakabahala ni Jason sa mga oras na ito, panay kasi ang sulyap sa akin. Maraming tanong ang bumabagabag sa isipin ko na gusto kong masagot at mabigyan ng linaw. Bakit nagawa ni Daddy na kasuhan si Jason, samantalang siya ang nagtaboy sa akin palayo mula rito, kahit alam niyang buntis ako ng panahon na iyon, at si Jason ang ama. Matapos naming kumain, ay hinatid kami ni Mrs. De Alvas sa kwartong tutuluyan naming mag-iina, kung saan malapit lang din pala sa kwarto ni Jason, habang si Laisha naman ay sa guest room na bakante tutuloy. Gusto kong magtanong kung bakit dito kami sa bahay ng magulang niya tutuloy, gayong may sarili na siyang bahay, kaya lang ay ayoko namang malungkot ang ginang, dahil alam kong masaya itong makita ang mga anak ko. Wala ang daddy ni Jason sa mga oras na ito sa bahay nila, dahil ayon sa mommy niya, abala ito sa trabaho, na ngayon ay nasa Amerika para sa business trip nito. Agad na nakatulog ang dalawa kong anak, nang magtungo kami sa kwarto, marahil ay dahil sa pagod, habang ako naman ay hindi mapakali, dahil pa rin sa mga iniisip at sa mga pwedeng mangyari, hanggang sa hindi ko na maalayan na alas 7 na pala ng gabi, at mahimbing pa rin ang tulog ng mga anak ko. Nagdesisyon akong bumaba muna, mula sa kwartong tinutuluyan namin, dahil nakaramdam ako ng uhaw. Sa mga oras na ito alam kong natutulog din si Jason, na alam kong pagod rin dahil sa naging biyahe namin kanina.
Nang makarating ako sa kusina, ay naabutan ko ang mommy ni Jason, na abala sa paggawa ng mga cookies. "Oh hiha, may kailangan ka, hindi ka ba natulog para magpahinga?" Tanong na antag niya sa akin nang mapansin ako. "Iinom lang po sana ng tubig, hindi rin kasi ako makatulog." Naninibago lang po siguro ako, nakangiti kong tugon sa kanya. "Kamusta ka hiha? Ang tagal rin nating hindi nagkita, hindi man lang ako nakahingi ng pasensya sa'yo sa mga nagawa ni Karel noon," seryoso niyang antag. "Ayos na po iyon, saka isa pa matagal na ang mga iyon," tugon ko. "Did my son Jason tell you the reason about what happened between him and Karel?" Seryoso niyang tanong. "Hindi po, at sa tingin ko naman ay hindi niya kailangan na sabihin sa akin ang bagay na iyon, personal na usapin po iyon para sa kanya," antag ko pabalik sa ginang sabay inom ng tubig. "I know everything about what happened between the two of you hiha. At nakakalungkot isipin na kinailangan mong lumayo. Habang ang anak ko ay nahihirapan. I'm not blaming you, alam kong mahirap ang mga pinagdaanan mo. And if walking away from everything is the only choice of yours. Wala nang problema, pero alam mo ba hiha na halos malugmok ang anak ko. Habang hinihintay kang bumalik, at magpakita, kaya sobrang saya ko nang sabihin niya sa akin na nakita ka na niya. Somewhere in province, sabi ko sa sarili ko, finally my son will be okay now. Honestly hiha, maraming pinagdaanan ng anak ko, habang wala ka, pero nakabangon siya, dahil alam kong ikaw ang ginawa niyang lakas, pati na rin ang mga anak niyo. I know you don't trust him too much since now, ramdam kong may takot pa rin sa puso mo. Na baka lokohin ka ng anak ko, but trust me hiha, he changed because he loves you very well. Mahal ka niya pati ang mga anak niyo. If you need someone to talk hiha, I'm here. Kung komportable ka lang sa akin okay, isa pa alam kung ilang ka sa akin. Dahil iniisip mong ayoko sa'yo, pero hiha sa totoo lang I like you for my son, since I first saw you, ramdam ko kasing ikaw ang babago sa mga mali niyang gawin noon, kaya naman sobrang saya ko nang sabihin niya sa akin ang lahat tungkol sa'yo, at sa nararamdaman niya sa babaeng gaya mo. I like you for my son hiha, hindi dahil lang may anak kayo, kundi dahil alam kong mahal ka ng anak ko, at gaya niya alam kong mahal mo siya, natatakot ka lang. Hindi ko nagawang kumibo sa mga sinabi ng mommy ni Jason, kaya imbis na magsalita, ay minabuti kong ngumiti na lang, at alukan siya ng tulong sa ginagawa niyang pag-bake, na siya namang ikinatuwa nito. Hindi ko alam kung ano ang tamang salita na sasabihin sa ginang, dahil bilang inaramdam ko ang naging lungkot niya sa mga pinagdaanan noon ni Jason, habang sinasabi ang lahat sa akin. May mga laban din siguro sa buhay si Jason na hindi ko alam, dahil noong mga panahon na iyon, ay panahon kung saan napagod na akong lumaban para sa kanya, at sa mga taong mahal ko talaga. Oo, takot akong mahalin ng tuluyan si Jason, natatakot din ako sa pwedeng sabihin nila daddy, oras na malaman nilang magkasama na kami ngayon, natatakot din akong masaktan na naman gaya noon, dahil baka maulit lang ang lahat, at kaya hindi ko magawang magmahal ng buo, dahil baka mauwi lang na naman lahat sa wala ang nararamdaman ko. Alam kong sinabi ko kay Jason na mahal ko siya, pero hindi ko maiwasang mapatanong sa isip ko, kung hanggang saan ang takot na ito. Matapos kong tulungan ang mommy ni Jason sa pag-bake ng mga cookies, ay nagpaalam ako para bumalik sa kwarto sana namin, para tignan kung tulog pa rin ba ang mga anak ko, nang biglang dumating si Jason sa kusina, habang kusot-kusot ang mata. You okay love? Tanong niya nang makalapit sa akin. Pero imbis na sumagot, ay tanging pagtangulang ang tinugon ko sa kanya, nakalimutan niya ata ang sinabi ko kanina, na wag niya muna akong tawaging love, lalo na at kaharap ang mommy niya. Want some cookies son? Tanong naman ng ginang sa anak niya, nang humalik ito sa ulo niya. I just want coffee mom, nakangiti namang antag ni Jason sa ina. Hiha, you look pale, okay ka lang ba? Tanong na baling naman sa akin bigla ng mommy ni Jason, nang akmang kukuha siya ng tasa malapit sa gawi ko. Ayos lang po, baka sa pagod lang, nakangiti kong antag. Alam kong hindi lang ito dahil sa pagod o puyat, dahil kung ano man ang napansin ng ginang sa akin, ay may pinagmulan. Alam ko kung ano ang dahilan, at natatakot akong magtuloy-tuloy na naman ang nararamdaman kong ito. Ma'am, Sir Jason, may mga bisita po kayo sa living room,
antag ng isang kasambahay, na bagong pasok lang rin sa kusina. Ha, sino daw? Wala akong inaasahan na bisita ngayong gabi, kunot noong tanong ng mommy ni Jason. Kaibigan niyo daw po sila, kaya pinapasok ko na, tugon ng kasambahay. Si Attorney Sanchez po iyon ma'am, kasama ang asawa niya, at isa pang babae na sa tingin ko po ay kaedad ninyo. Kakilala naman po sila dito. Pinatuloy ko na, dugtong na antag pa ng kasambahay, dahilan para manlaki ang mga mata kong napatingin kay Jason. Mom, did you tell them that Emma is here? Tanong ni Jason sa ina, habang salubong ang kilay. Of course not, as if I will talk to that old man again. Tugon naman ng ina niya. Love, pagtawag ni Jason sa akin nang magtama ang mga mata namin. Let me talk to them. Inis na antag ni Jason, nang akmang lalabas na ng kusina pero pinigilan ko. Alam nilang nandito ako, dahil nakita tayo ni Tita Ellis kanina, at sigurado akong may gusto silang sabihin, kaya kahit gabi na ay nagpunta pa sila, inaasahan ko naman na mangyayari ito, kaya haharapin ko na ulit ang magulang ko. Handa akong kausapin sila ng personal sa mga oras na ito, kahit pakiramdam ko na wala lahat ng lakas na meron ako, para harapin ang mga taong paulit-ulit na akong tinaboy. Gusto ni Jason na siya na lang muna ang haharap sa mga ito, habang ako ay nakikinig lang sa magiging usapan nila, kung saan hindi ako makikita. Iniisip ko sa mga oras na ito, paano kung biglang magising ang mga anak ko, at ang masama ay magsibaba pa mula sa kwarto, at makita ni Daddy ang mga ito. What brings you here, attorney? Seryosong tanong ni Jason. Where's my daughter De Alves? Seryosong tanong ng isang pamilyar na boses, at talagang kilalang kilala ko. Si Mommy. Tila biglang nagtubig ang mga mata ko, dahil lang narinig ko ang boses ni Mommy, na ilang taon ko ring pinangarap na sana marinig ko ulit. She's here, De Alves, and you can't hide her this time. Antag ng isang boses babae, na alam kong si Tita Ellis. Don't you dare speak like that to my son Ellis, remember nasa bahay namin kayo. Galit na tugon naman ng mommy ni Jason. Hindi ko siya tinatago. At kahit kailan hindi ko siya tinago, dahil ang totoo ikaw attorney at Mrs. Allman ang mismong nagtaboy sa sarili niyong anak. Who are you to say that? Enough dad, antag ko makalabas kung saan man ako nagtatago, at nakikinig sa usapan nila. Nang akmang susuntukan niya si Jason, dahilan para hindi niya maituloy ang dapat sasabihin, at gagawin niya rito. Emma, sabay nilang antag ni Mommy, na kapwa may bahid ng gulat sa mga mukha nila. Mommy, Daddy, antag ko habang palipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa. Tila naging tuod ako sa mga oras na ito, kung saan ako nakatayo, ayaw gumalaw ng katawan ko, kahit alam kong gustong-gusto ko silang lapitan para yakapin. Anak, you're back, bumalik ka. Antag ni Mommy, nang makalapit sa akin sabay yakap. Hindi ko na nagawang itago ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan, mula nang marinig ko ang boses niya. Anong meron o anong nagbago sa ihip ng hangin, para yakapin ako ng sobrang higpit ni Mommy sa mga oras na ito, dahil sa pagkakatanda ko, kailanman ay hindi niya ako niyakap. I'm sorry Emma. I'm so sorry anak. I tried to find you. Pero hindi ka nahanap ng mga inutusan ko. I'm so sorry for pushing you away anak. Umiiyak na antag ni Mommy, habang yakap ako. My princess, antag naman ni Daddy. Nang bigla na lang din lumapit, kung saan ako nakatayo habang yakap ni Mommy. Alam kong walang kapatawaran ang nagawa ko sa iyo bilang isang ama, but I want you to know that I regret what I did Emma. I regret everything, that's why I did what I can just to find you anak, pero hindi ko alam kung bakit sa dami ng koneksyon ko ay hindi kita mahanap. Miss na miss kita anak, miss na miss ka naming lahat. At na-realize kong malungkot pala kapag wala ka. Umiiyak na antag din ni Daddy, habang nakayakap sa akin, habang si Mommy naman ay hawak ang mga kamay ko, habang piga-piga ito. Nanatili akong walang kibo, habang umiiyak ng tahimik, ramdam kong ano mang oras ay sasabog ang emosyong nararamdaman ko, at ayokong mangyari ang bagay na iyon. I'm sorry Emma for pushing you away anak, sorry kung mas pinili kitang saktan kaysa ang tulungan kang lampasan lahat ng pagsubok na meron ka, antag pa rin ni Daddy. I will make it up to you anak sa lahat, babawi ako at pupunan ko lahat ng pagkakamali na nagawa ko. I love you so much my dear Emma,
Antag ni Mommy dahilan para mamalisbos ng sobra ang mga luha sa mukha ko. I love you my princess. Dad misses you so much. Kaya salamat dahil bumalik ka na, si Daddy sabay halik sa ulo ko. Mahal niyo ba ako, dahil iyon ang nararamdaman niyo para sa akin bilang mga magulang ko, o mahal niyo lang ako dahil nagsisi kayo sa mga nagawa niyo? Antag kong tanong habang umiiyak, dahilan para mapabitaw sa yakap si Daddy mula sa akin. Nakita niyo lang yung halaga ko noong tinaboy niyo ako. At tuluyang nawala sa buhay ninyo, nagkapuwang lang ako sa mga puso niyo. Dahil nakokonsensya kayo, mahal niyo ako, bakit hindi niyo sinabi noon sa akin? Bakit hindi niyo pinaramdam sa akin noong mga panahon na uhaw ako sa pagmamahal niyong iyan? Bakit kinailangan kong maghirap ng sobra mula sa inyong dalawa? Bago ko marinig yung salitang I love you mula sa iyo Mommy. Bakit kailangan ko munang lumayo kasama ang dinadalang sanggol noon sa sinapupunan ko, para malaman mo Dad na kulang pala kapag wala ako, na miss niyo pala ako, na malungkot pala kapag wala ako, bakit ngayon lang hindi noon na araw-araw umaasa akong sana yakapin niyo ako, dahil nahihirapan ako. Sana pala noon pa ako nawala at lumayo, para noon palang mahal niyo na ako, sana noon palang nakita niyo na yung halaga ko. Mommy wala akong ibang hinangad kundi ang kaligayahan mo. Kaya kahit anong gusto mo sinusunod ko, kahit nga tinanggalan mo ako ng pangarap noon, binitawan ko ang pagpinta dahil iyon ang gusto mo. Akala ko mamahalin mo ako noon kahit papano, dahil ginawa ko lahat ng gusto mo para kay Sheena, habang ako nanlulumo dahil yung pangarap ko inalis mo para sa kapatid kong kahit kailan ay hindi ako tinuring na parte ng buhay niya. Pero don't worry Mommy sa dami ng pagkukulang mo sa akin mahal na mahal kita, at kahit kailan hindi nabawasan ang pagmamahal ko sa'yo bilang nanay ko. Dad alam mong umpisa palang proud na proud ako sa'yo, hindi lang dahil magaling kang abogado. Kundi dahil mabuti ka ring tao, pero hindi ko inaasahan na yung amang tinitingala ko, nagawa akong itaboy at palayuan habang nasa sinapupunan ko magiging apo mo noon. Alam mo ring ang gusto umpisa palang kanmang sino ang mahal ko, pero anong ginawa mo Dad? Pinalayo mo ako kay Jason, pinalayo mo ako sa kanya, dahil akala mo sisirain kita sa publiko, dahil may anak kang pariwaraang buhay, at nagpabuntis sa isang mayaman at respetado ring tao. You know what Dad noong mga panahon na yon, akala ko tutulungan mo ako kay Jason, dahil dinadala ko ang anak niya, pero mas hindi ko inaasahan na itutulak mo pa ako palayo sa kanya. Buong buhay ko sobrang sama ng loob ko sa inyong dalawa. Dahil kita at ramdam ko na +1 lang palagi ako sa tunay niyong pamilya. Si Shelo at Grandma lang naman talaga ang totoong nagmamahal sa akin mula pa man noon, sa kanila lang ako may halaga kahit wala akong gawin, dahil para sa kanila kamahal-mahal akong tao, pero bilang isang mabuting anak minahal ko kayo ng buong puso, kahit hindi ko makuha ng sapat yung kapalit na nais ko, mahal na mahal ko kayo Dad, mahal na mahal ko kayo Mommy, at mas lalo kong napatunayan yung pagmamahal ko sa inyong mga magulang ko, mula nang maging magulang na rin ako. For the past 5 years of my life being a parent, I always dreamed to see you both proud and happy for me, bagay na mula noon ay hindi niya naipadama sa akin. Nangako ako noon sa sarili ko, na kapag bumalik ako dapat may ipagmamalaki ako sa inyong lahat pero wala hamak na tindera lang ako sa palengke, walang sapat na ipon at humarap ulit sa inyong dalawa na walang narating sa buhay, hindi gaya ng gusto niyong mangyari, para sa kanya niyong pamilya. But that's okay with me. I still have my own reason to be proud of, at iyon ay ang pagiging mabuting ina sa dalawang anak ko, hindi ko ginawa sa kanila kung ano ang ginawa at pinaranas niyo sa akin Mommy, pinunan ko lahat ng kulang sa buhay nila Dad, para kahit sa ganoong bagay successful ako, para nang sa ganoon napunan ko din yung pagkukulang niyo sa akin bilang mga magulang ko. Hindi ako galit sa inyo Mommy. Hindi na masama ang loob ko sa inyo Dad, dahil lahat ng iyon ay nakaraan na lumipas na. I'm still thankful dahil kung hindi dahil sa mga ginawa niyo sa akin, hindi ako magiging matatag ng sobra, at higit sa lahat hindi ako magiging mabuting ina sa mga anak ko. Miss na miss ko kayo, at araw-araw nagdarasal ako, na sana makita ko kayo, wala akong galit para sayo. Dad at hanggang ngayon proud ako na ikaw yung daddy kong mabait at magaling na attorney. Mahal kita Mommy at kahit anong mangyari, handa naman akong gawin ang lahat para sa'yo hanggat kaya ko.
Masayang masaya ako sa totoo lang, dahil bukod sa nasabi ko na sa inyo yung nararamdaman ko mula pa man noon, masaya akong malaman na mahal niyo ako bilang anak ninyo, at kung buhay lang si Grandma, alam kong sobrang saya niya. Alam kong hindi ito ang tamang lugar, para sabihin lahat ng mga nasabi ko sa mga magulang ko, pero hindi ko na napigil ang emosyong nararamdaman ko. Hinayaan ko ang sarili kong umiyak, habang sinasabi sa harapan nila ang tunay kong nararamdaman mula pa man noon. Matapos kong magsalita, at sabay nila akong niyakap dalawa, na kapwa umiiyak rin sa mga oras na ito, sobrang sarap lang sa pakiramdam na yakapin ako ng dalawang importanteng tao sa buhay ko, na noon ay pangarap ko lang talaga. I wanna see my apo, antag ni Mommy nang bumitaw sa pagkakayakap sa akin. Emma, there's no words to say from me, but still I'm sorry for being a bad stepmother to you, umiyak na antag rin ni Tita Ellis nang lumapit sa akin. Bilang tugon ay niyakap ko na lang din siya ng mahigpit. Love, antag bigla ni Jason, nang tumayo siya sa bandang gilid ko. Tinignan ko lang siya nang may ngiti sa labi bilang pagtugon. Wala akong sama ng loob o galit na tinago sa mga magulang ko, at ngayon nang nagkausap na kami tungkol sa mga nangyari, ramdam ko ang paggaan ng dibdib ko, mula sa mga mabigat na pasanin sa buhay ko. Hindi pa man kami nag-uusap ng casual nila Mommy at Daddy, pero ramdam kong ayos na ako sa ganoong bagay, hindi naman kailangang magpaliwanag ni Mommy at Daddy sa akin, dahil kahit kailan hindi magulang ang magpapakumbaba sa anak. Kontento na akong malaman na nagsisi sila sa nagawa nila sa akin, higit sa lahat masaya akong malaman na mahal nila ako dahil anak nila ako. Feeling better now. Antag ni Jason nang hawakan ang braso ko, at bilang tugon pa rin ngumiti lang ako sa kanya nang magtama ang mga mata namin. Mama, Papa, sabay na antag ng dalawa kong anak na magkahawak kamay pa, habang pababa ng hagdanan, dahilan para matuon ang tingin ng lahat sa kanila. Agad naman silang nilapitan ni Jason, para buhatin ng sabay. They're twins. Si Dad. My appos are twins. Si Mommy. Gising po ako Kuya Flynn, kasi wala si Mama sa tabi si Felice sabay yukyek sa leeg ng ama. Sorry Princess, si Flynn habang kusot-kusot ang mata. Flynn, Felice another Lola and Lola wants to see you, antag ni Jason sa dalawang anak, dahilan para tumingin sila sa paligid nila. Mommy, Daddy, Tita Ellis are twins Flynn and Felice, antag ko habang nagpupunas ng luha sa pisngi ko. Noong una ay nakatingin lang ang dalawang anak ko, pero kapag kuwan ay sabay silang nagmano sa tatlong tao na nasa harapan nila, at ilang sandali lang ay kumarga na si Felice kay Dad, habang si Flynn ay agad na kinalong ni Mommy habang kausap ni Tita Ellis. Tanggap nila yung mga anak ko, at gaya ni Mrs. De Alvas alam kong mahal nila ang mga anak kong si Flynn at Felice, kahit ngayon lang nila ito mga nakita at nakilala. Pwede na siguro akong hindi matakot sa mga what-ifs na nasa utak ko, pwede na siguro akong lumaya mula sa bigat at sakit na dulot ng kahapon sa buhay ko. Sa wakas mararamdaman ko na ring maging masaya, hindi lang basta dahil sa mga magulang ko, kundi dahil handa na akong sumaya ulit na iisang lalaki pa rin ang dahilan ng saya na gusto kong maranasan sa buhay, kasama ng mga anak ko. Bukod kay Jason alam kong magiging masaya ang pinsan kong si Shelo para sa akin.